i-divide nyo na lang. Your Honor, eto na naman po tayo. Kaya nga, Parliamentary. Hindi po. Maliwanag po sa sinasabi ko kanina. Hindi po. tingnan mo ngayon, nagkasalita ka na naman dyan. Di ba kita Kasi po sabi niyo, bawal kayo makapagdebate, tapos nakikipagdebate kayo ngayon sa amin. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So bago lahat, kumusta po sa lahat ng mga iskon yan? Yan guys, so, isa na namang damit ko yan. Ano yan? For President yan. Isko for President. Noong 2022 pa yan. So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kahit mga kababayan natin na hindi iskon yan, sana ay nasa maayos kayong sitwasyon, malakas para sa inyong pamilya. So, ang topic natin ngayon po today's video, Team Yorme versus Team Lacuna, nagsalpukan muli sa sesyon dyan sa Konseho ng Maynila. Tungkol ito sa budget guys, na pinipiga ng mga Team Yorme kung ano nga ba talaga yung laman ng budget at bakit ayaw nilang ipakita. At bilib ako guys dito kay JTB Villanueva, na isang councilor na sumama kay Yorme. Talagang naninindigan siya at hindi siya nagpapasindak sabi niya dito, mamaya papakita natin ng video. Sabi niya, huwag niyo nang idaan sa numero. Siyempre minority sila, di ba? Ibig sabihin mas marami ang majority, sila yung masusunod. Pero talagang pilit siyang hinaharang, pero ayaw niyang patalo. Gusto niya kung ano yung tama, di ba? Yun ang mangibabaw, na kailangan maging transparent at manaman na kung yung approved na budget ay ano ba yung nasa paloob niya, di ba? Kasi yun ang talagang leader guys, na kahit na minority ka, di ba, wala kayong bilang, naninindigan ka sa tama. At ito yung mga talagang nakikita natin. Isa to si JTB Villanueva, na talagang parang yung sumusunod sa yapak, di ba, ni Yorme, na naninindigan sa prinsipyo na para sa taong bayan. Kaya tayo guys, tuloy-tuloy lang tayo, suportahan natin ng mga katim ni Yorme, di ba? Team Misko, Chia Chensa, at itong mga councilor na to, at itong mga magiging congressman na kung saan, para ma-unite niya. Kasi talagang habang papalapit guys, September na, this coming Sabado, di ba? Isang buwan na lang, ibig sabihin, magpapile na ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang 8. Ibig sabihin guys, palapit ng palapit, painit ng painit. Hindi niya na kayang control ni Hani Lacuna, kontrolin yung konseho ng Maynila. Kaya kailangan may panalo natin sila Isko para ma-unite na. Si Isko lang ang may ganyang leadership na kahit nagkakaaway-away na yan, pag siya nagsalita, lahat sumusunod. Right guys, nandito na, wag na natin patagalin guys. Panoorin niya ang salpukan ng Team Yorme, Team Lacuna. Right? Manila, God bless. I-divide nyo na lang. Your Honor, eto na naman po tayo. Kaya nga, Parliamentary. Hindi po. Maliwanag po sa sinasabi ko kanina. Hindi po. tingnan mo ngayon, nagkasalita ka na naman dyan. Di ba kita Kasi po sabi niyo, bawal kayo makapagdebate, tapos nakikipagdebate kayo ngayon sa amin. Ginong tagapangulo, isang minutong pagpapaliban. Hindi po ako nagdidebate, nagbibigay lang po ako ng kung Councilor JTB Villanueva is recognized. Maraming po salamat, yun ang tagapangulo. Wag na naman natin paandarin na naman dito yung numero. Hindi pa po ako nagtatanong kanina. Hiningi ko lang po yung kopya. Parliamentary. Bakit po isasarado yung debate, period of debate? Ang hinihingi ko po kanina Point of kopya. order, Your Honor. Hindi pa po ako nagsisimula ng Point of tanong. order, Your Honor. Your Honor, I have the floor. Pare-recognize I have the floor, Your Honor. Isang minutong pagpapahinga. Pag sa amin, Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Gaya po ng binanggit ko po kanina, ang inyo pong lingkod ay hindi tumututol dito. Unang-una, sapagkat ang timing ng pagbibigay ng 2,000 additional sa mga job orders workers natin ay saktong-sakto sapagkat next week po ay magsisimula na ang buwan ng bare months kung tinatawag. Kaya ako umihingi ng kopya upang makita po na ang pinanggalingan ng proposal na ito ay yung inaprobang resolusyon na nanggaling sa Executive Committee ng City Development Council.
ito pong ibinigay sa aming kopya ay wala pong pirma na mga dapat pumirma dito. Ang tanong lang po natin sa punong may akda kung ito ho ba'y napirmahan na po ng miyembro ng Executive Committee po. Councilor Minority Floor Leader Philip Lacuna. Your Honor, maraming salamat po, Your Honor. Yung katanungan po ng ating pong kagalang-galang na konsyal mula po sa distrito ng Sampaloc. Una po, Your Honor, kanina po ay itinalakay na po natin yung resolution po na inaaprubahan po ng City Council, yung pong CDC resolution in question. For the record, Your Honor, yes po, yung atin pong inaprubahan kanina, Your Honor, pirmado na po yun, Your Honor, ng majority po ng membro ng CDC. Ang sa akin po kanina, Your Honor, nung pinag-uusapan po natin yon, hindi naman po question yung kanina. In fact, Your Honor, wala pong nag-object kanina nung inaaprubahan po natin yung CDC resolution. Ngayon, hindi ko po alam kung bakit po kailangan ibalik, gawa ng mood and academic na po yung resolution, Your Honor, in question. Yun lamang po. Maraming salamat. Councilor JTB Villanueva. Maraming salamat, Ginoong Tagapo. Tama po yung kanina. Hindi po kami nagtanong doon at yun po ang usapin doon. Pero ngayon, may pinag-uusapan po tayo. Hindi naman po kami dapat pagbawalan kung kami may katanungan sa pinag-uusapan ngayon sa hapag. Kung ang tanong ko po ay walang basihan, pwede naman pong sabihin walang basihan. Ang tanong ko lang po, kung ito ho ba'y napirmahan na at kung napirmahan na po, pwede po ba naming makita yung pirmadong kopya sapagkat hindi po tayo pwede magpatuloy sa pagtalakay ng isang usapin na sinasabi nating approve resolution ng Executive Committee na hindi po namin nakikita. Kagaya po ng ating tinuturan dito, hindi po natin pagbabawalan ng bawat isa na usisain ang mga dokumentong pinag-uusapan natin sapagkat baka malagay tayo sa alanganin pagdating ng panahon. Simple lang po yung tanong namin ito ho ba'y napirmahan na? Nasaan po yung kopya na may pirmado ng CDC Executive Committee po? Councilor Philip Lacuna. Yes po, Your Honor. Ito po ay sa akin pong pagkakaalam ay pirmado, aprobado, Your Honor. Ngayon, Your Honor, kung nasaan po yun, hindi ko po alam dahil hindi naman po ako yung secretariat ng CDC, Your Honor. Ngunit pagkakaalam ko po, Your Honor, yung atin po kanina na inaprubahan, nakalagay nga doon, approved CDC Council Ibig sabihin, Your Honor, aprobado po yun ng majority po. Ako po pumirma po doon, nakita ko po may iba pong na tao doon na nakapirma. At yung sinasabi po ng butihing pong konsyal, opinion niya po yun. Your Honor, hindi naman po ibig sabihin po na opinion na, yun po yung tama. Ngayon, Your Honor, uulitin ko po sa kanya, kanina po, pinag-uusapan po natin yung CDC resolution. Tapos na po yun Hindi nga siya kumontra Tapos ngayon po, Your Honor, sinasabi niya, gusto lang niya malaman kung pirmado at aprobado. Your Honor, yes po, aprobado po ng CDC Council at aprobado po ng 12 City Council, Your Honor. Yun lamang po yung sa akin. Sinasagot ko po siya, Your Honor, at tama po, karapatan po niya yon. Pero po yung sinasabi po niya, opinion po niya yon, Your Honor. Councilor JTB Villanueva. Maraming salamat. Hindi po opinion ito. Ito po ay isang legit na katanungan mula sa aking sarili. Pag binitawan ko po itong mikropono, uulitin lang po ng mga kasamahan ko itong katanungan na ito. Hindi po tayo matatapos. Total, nasa City Hall pa ho naman tayo. Nakapaghintay nga tayo ng 15 minutes para hintayin itong Xerox copy. Kung ito po ay pinirmahan ng Secretariat ng CDC, willing po kami maghintay. Kagaya po ninyo, sabi po ninyo, maging mapanuri tayo sa lahat ng ipapasa natin dito. Ito ho bang ginagawa kong pagtatanong? Bawal. Hindi naman po. Gusto ko lang po makita, ng mga kasamahan, yung permadong kopya na inaproban ng Executive Committee ng CDC. Na permado po ng ating Mayora, Hani Lacuna, na permado po ng ating kaibigan sa ika-6 na distrito, Philip Lacuna, na permado po ng ating Liga President, Lay Lacuna. Kung hindi po ako nagkakamali, kulang pa po ito. Wala pa pong pirma yung representative ng NGO. At alam ko po, kasama po dito
ang ating City Planning Officer na si Architect Dennis Lacuna. Ayun pong alam kong composition nitong CDC Executive Committee. Hindi po ito opinion. Humihingi po ako, siguro po sabi ko nga ho, pag binitawan ko tong mic, tatayo yung kasamahan ko, uulitin lang. Manuhubat ipakita sa amin na pirmado at para ho makalarga tayo ng ibang katanungan. Nasa City Hall po tayo, baka ho, total, public records naman ito, secretariat, baka ho nakapile, mapakuha, pwede ho tayo maghintay ng 10 minuto po. Yun lang po sa akin, Ginoong Tagapangulo. Wala pong iba akong tinatanong. Hindi po opinion tong aking ipinahihiwatig. Ito po'y legal na katanungan mula po sa isang miyembro ng konsehong ito. Maraming po salamat. Councilor Philip Lacuna. Tama po, Your Honor. Tama naman po yung sinasabi po niya. Sa tingin niya po yun. Ako rin naman po, sinasabi ko po, sa akin naman pong hindi rin opinion. Totoo lang din po. Sinagot ko siya, tinatanong po niya kung meron. Sabi ko po, meron. Ngayon, responsibilidad ba ng City Council mag-keep ng records? Hindi po yun. Ang sa akin lang po, Your Honor, gusto ko na pong aprobahan po itong resolution po na ito para po sa madalit araw, madalit panahon po, Your Honor, ay magawa na po natin makarampatang papeles para po matanggap na po ng mga tao yung kanila pong increase, Your Honor. Sabi nga po na butihing konsyal sa ika-4 na distrito ng Maynila, eksakto nalalapit ang bare months, di po ba? Ngunit sa una po niya sinabi po niya nalalapit po yung eleksyon. Parang hindi maganda po sa pandinig ko po yun. Ano po ba ibig niya sabihin po doon? Gusto ba niya ipagpaliban ang increase sa mga daycare teachers, atin pong mga barangay health workers? Pwede naman po yan natin pagpaliban kung gusto po ng butihing konsehal na wag mo nang bigyan ng increase. Akin, okay lang po, Your Honor. Pero yung sa sinasabi po niya kasing CDC resolution, once again, Your Honor, for the record, kanina po, inaprubahan po natin yan at hindi po siya kumontra. Sana po, kanina, nung inaaprubahan po natin yung resolution approving and adopting CDC resolution, sana po, dun siya po nagsalita. Ngayon, Your Honor, sabi po niya, karapatan daw po nila yon. Tanungin na lang po natin, Your Honor, kung inyo pong mamarapatin, ano ba yung damdamin ng konseho ng Maynila, Your Honor? Kasi po, ang sa akin po, Your Honor, gusto ko na po talaga itong ma-approve dahil yung mga JO po natin, Your Honor, sa tingin ko, yung mga barangay health workers. Kasi po, Your Honor, pag tumagal pa po ito, September 1 po yung implementation. Nasa August 27 na po tayo, Your Honor. And for the record, Your Honor, as minority floor leader, last week pa po ng Tuesday ko po ito hinahain po dito sa atin pong secretariat at sa ating pong majority floor leader. Tataka nga po ako, Your Honor, ba't wala sa agenda? Kaya nga gusto ko rin i-manifest. Dapat yung mga ganito, Your Honor, dapat ina-agenda. Last week pa to, Your Honor eh. So yun lamang po yung sa akin, Your Honor. Ginoong Tagapangulo, napakahaba na po ng ating diskusyon at debate. Minumungkahi ko po na isara na po ang panahon ng diskusyon at debate. Your Honor, hindi pa po tapos. Ginoong Tagapangulo, Your Honor, hindi pa po pending tapos. motion. Tingin ko ho, hindi ho papayag ang ating Ginoong Tagapangulo. Pagbigyan po natin ang ating Konsehal JTB Villanueva. Opo, salamat po, Ginoong Tagapangulo. Nako, maraming po salamat. Konsehal JTB Villanueva? Opo. Alam po ninyo, simple lang naman po ang tanong. Kung talagang aprobado ito at permado ito, edi ipakita ngayon sa hapag na ito. Bakit ho ba, pwede ho bang sabihin ko sa inyo, kami pinirmahan namin ito ha, pwede bang maniwala kayo ng gano'n? Meron ho tayong rule of evidence. Ang pinaka-the best evidence po, makita. Wag namang i-deny sa amin, porket kami ba iilan lang ang bilang. At yung binanggit ko kanina, na sinabi ko na malalalapit ng eleksyon, doon po ako pumapayag. That is my opinion. Pero, my opinion is as good as yours. Ibig sabihin, kung yun ang opinion ng isang kasamahan dito, hindi pwedeng sabihin ng isa na mali yung opinion niya, sapagkat opinion niya yon. Kagaya ng opinion ninyo,
tama kayo. Opinyon ko yun, tama ako. Pero bumalik tayo dito, lagi ko narinig, siya lang ho ang nakakita. Pwede ho bang makita ng mga miyembrong nandito ngayon yung sinasabing inaproban? At hindi po pwedeng sabihin na kanina tinalakay yun. Tama po, hindi na nga ho kami nagtanong doon. O ngayon, pinatalakay naman to sa usapin ngayon, di pag-usapan natin ngayon, hindi naman pwedeng itikom ang aming mga bibig para kami magtanong ng isang lehitimong katanungan. Gaya po ng binanggit ko, hindi po pwedeng sabihin ng ating punong mayorya na isara na, nakaabang po itong mga kasamahan ko na magtatanong din. Baka pwede pong makita. Ginong Yun lang po Tagapangulo, sa amin. Ginong Tagapangulo, 1 minutong pagpapaliban. 1 minutong pagpapahinga. Teka lang. Huwag muna natin na, Councilor Minority Floor Leader, meron po ba kayong Your Honor, I submit to the wisdom of 1 minutong pagpapahinga? Muli po natin pinagpapatuloy ang ating pagpupulong. Punong Mayorya. Ginong Tagapangulo, para po sa kaalaman po ng lahat, meron po ako isang kopya ng Executive Committee of the City Development Council Resolution Number 4, Series of 2024, kung saan nakapirma po ang ating minamahal na Mayora, Sheila Hani Lacuna Pangan, Honorable Philip Lacuna bilang Chairperson ng Committee on Appropriations, City Council Manila, Honorable Lailani Marie H. Lacuna, President, Liga ng mga Barangay, at member ng Executive Committee of the City Development Council. Ibibigay ko po ito po sa ating Secretariat para ito po yung makasama sa, it will form part of the records of the City Council, Your Honor. Your Honor, sa tingin ko po, nasagot na po ang katanungan ng ating minamahal, nakagalang-galang, Joel JTB Villanueva. Minumungkahi ko na po na isara ang panahon ng diskusyon at debate. Your Honor, Punong Mayorya. Your Honor, Ginong binasa lang Tagapangulo, Pwede meron ko po akong motion. Your Honor, hindi po ganoon. Ito na naman tayo, magsisimula na naman tayo. Ginong Tagapangulo, meron Hiningi po ko po tayong yung motion. 1 minutong pagpapahinga. Maraming po salamat, Your Honor. Ayun po, at maraming salamat. At ako'y pinakitaan na permado ng 3 miyembro ng CDC yung tinatalakay natin ngayon. Isa pong katanungan po. Ang halaga po na 71 million ay para po sa mga... point of order, Your Honor. What is your point of order? Your Honor, Minority may Floor Leader? pending motion po kanina, kung hindi ako nagkakamali, yung Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate, Your Honor. Before you were rudely interrupted, Your Honor, there was a pending motion. Ngayon, Your Honor, kung ayaw po, Your Honor, it's either you rule on that motion, Your Honor, I would, or kung meron naman po mag-object po doon sa motion Wala po pa niyo, akong tinatanong. Your Honor, meron pong pending motion, Your Honor, awaiting for your ruling, Your Honor. Parliamentary inquiry, Your Honor. Wala pa po akong tinatanong kanina. Your Honor, Teka lang, may pending motion. Hiningi ko lang po yung kopya kanina. Wala pa po akong tinatanong kanina. Hintayin niyo muna pong i-recognize ko kayo. Baka ho kasi biglang isa lang magkabotohan bigla Sa tingin niyo po pa, kanina pa kayo nagsasalita dyan, pinipigilan ko nga po eh. Maraming po salamat, Ginong Taga. Pagpasensyahan po ninyo. Bago kayo magsalita, hintayin niyo muna nga i-recognize ko kayo. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Nandiyan na naman kayo. Di ba? Ito nga hinihintay ko hanggang matapos kayo. Di ba? Ito namang ginagawa natin para sa tao to para sa mga empleyado natin to. Nagtataka nga lang ako. Para sa empleyado natin, pinapatagal pa natin to. Kaya gusto nyo po, i-divide na po natin yung house natin. Majority Floor Leader, baka pwedeng i-divide nyo na lang. Your Honor, ito na naman po tayo. Kaya nga, Parliamentary. Hindi po. Maliwanag po sa sinasabi ko kanina. Hindi po. tingnan mo ngayon, nagkasalita ka na naman dyan. Di pa kita Kasi po sabi niyo, bawal kayo makapagdebate, tapos nakikipagdebate kayo ngayon sa amin. Ginong Hindi ako Tagapangulo, 1 minutong kayo pagpapaliban. Hindi po ako nagdidebate, nagbibigay lang po ako ng kung Councilor JTB Villanueva is recognized. Maraming po salamat, Ginong Tagapangulo. Huwag na naman natin paandarin na naman dito yung numero.
Hindi pa po ako nagtatanong kanina. Hiningi ko lang po yung kopya. Parliamentary Bakit po isasarado yung debate, period of debate? Parliamentary. Ang hinihingi ko po kanina, Point of kopya. order, Your Honor. Hindi pa po ako nagsisimula ng Point of tanong. order, Your Honor. Your Honor, I have the floor. Pare-recognize I have the floor, Your Honor. Isang minutong pagpapahinga. Pag sa amin, Again, no, humingi ako ng pasensya kanina po, Ginoong Tagapangulo. Kung ako po ay nakapagsalita ho, ina-anticipate ko lang ho, baka mangyari na naman yung dati na may sara, hindi po tapos yung ating usapin. Ilan po ang nililiwanag ko kanina sapagkat may mga katanungan ako. Ito po, let us accept the realities. May oposisyon na ngayon dito sa loob. At para pigilan kaming magsalita at magtanong, ito ho'y hindi na naaayon uli sa konstitusyon, sa ating pinatutupad na internal rules. Sorry po, pero talagang ganun. Nagkaroon ng oposisyon dito sa ating konseho at it is a given fact and situation na talagang from time to time kapag meron dapat usisain, tatayo po yung mga kasamahan ninyo. Ang tinatanong ko lang po kanina, yung pong inaprubahan noong July 23 na secret session at binasa ko po yung minutes, yung excerpt at nagsalita po ang ating punong may akda ngayon na nagpapasalamat siya sa lahat ng bumoto sa inyong malaking sakripisyo sa pagpayag ninyo ng inyong mga empleyado ng mga konsihal ay ililipat na sa tanggapan ng alkalde. Bahagi ito ng aming katanungan. Natutuwa ako sapagkat kahit papaano na sila'y nailipat na, kung totoong nailipat man, ay makakatanggap pa rin sila ng bonus na ito na 2,000. Tanong ko po, ito'y malaking halaga, 71 million pesos. Pag pinag-uusapan po at meron tayong inilalatag ditong halaga, dapat tukoy at saktong-sakto. Sabi nga, yung mathematics, pagdating sa number, it must be an exact science. Sa halaga po na 71 million, na ipinopropose, na inaproban ng Executive Committee. Gusto ko pong matanong, ilan ho bang eksaktong numero ng mga job orders natin sa kasalukuyan? Job order workers and contract of service personnel. Ilan po ang eksaktong numero para ho masabi namin na tama itong ipinapasa natin. Baka kulang ito. Merong hindi mabibigyang empleyado, kawawa naman. Kaya ako gusto pong matanong, ilan po ang eksaktong numero ng job order workers at contract of service personnel? Minority Floor Leader. Una po sa lahat, Your Honor, hindi po ito bonus na binabanggit po ng butihing konsyal, Your Honor. Ngayon, patungkol naman po sa eksaktong numero, Your Honor, alam niyo po, Your Honor, hindi po ako tiga city personnel, Your Honor. Ito pong computation po na ito is based po yan sa sinabmit po sa atin galing po sa city budget, Your Honor. So, dun po sa katanungan po niya kung ilan po eksaktong job orders, Your Honor, kasi quantitative po itong amount po na ito. Ibig sabihin po, Your Honor, depende po kasi meron job order 1, meron job order 2, meron pong job order 3. Iba-iba po, Your Honor, yung kanila pong sahod. And this varies, Your Honor, from time to time. Minsan po, Your Honor, meron pong na-terminate po na contract. Minsan naman po, Your Honor, meron pong bigla na lang umaalis na ng bansa, Your Honor. So, unfortunately, Your Honor, I'm very sorry but I cannot give the exact number, Your Honor. But rest assured, Your Honor, ito pong inaaprubahan po natin, hindi po ito building na pinapatayo, hindi po ito binibiling gamot or ito po ay sahod, Your Honor. Sahod po to sa serbisyo na binibigay ng mga kababayan po natin. Once again nga, Your Honor, sinasabi ko, hindi naman po natin malalaman eksakto kung ilan na yun talagang JO po natin, Your Honor, o yung mga tinatawag po natin contract of service. I'm very sorry, Your Honor. Thank you. Councilor JTV.
Maraming pa salamat ulit, Ginoong Tagapangulo. Kaya ko po tinatanong, hindi ko po sinasabi kung JO1, JO2, kasi regardless po kung magkano po yung sahod nila, ang proposal po dito sa Executive Committee ng City Development Council ay bigyan ng pare-parehas na 2,000 ang bawat empleyadong nakapaloob dito sa Executive Committee ng City Development Council. Kaya ho tinatanong ko, noon ho bang tinatalakay ng mga miyembro ng CDC itong proposal na ito? Hindi ho ba, wala ho bang nagtanong sa kanila at tinalakay at sinabi, Mayora, ito pong pipirmahan natin, 71 million, kasi meron tayong ganitong bilang. Wala ho ba? Ito ho ba ginawa lang at pinapirmahan at hindi na binasa? Importante po ito ako mahina sa numero talaga. Pero ang lagi kong naririnig sa mga CPA, ang mathematics is always an exact science. Hindi lalabis, hindi kukulang. Kaya nga ho, nilalagyan ng proposal sapagkat ito'y tutugma sa bilang ng mga job order workers at contract of service personnel. Hindi naman po mahirap tanongin yun. Hindi raw po siya miyembro ng personnel, sabi ng ating kaibigan sa Ikayan na Distrito. Baka pwede nating malaman at tanongin natin yun. At kung hindi naman po kalabisan ito, pwede naman natin talakayin to sa susunod na session natin. At by that time, makapagbigay na ng tamang numero ang city personnel upang sa gayon, tama yung tinatalakay. Alam po ninyo, hindi pa po ako nahalal na konsihal. Isa po sa hinahangaan ko lagi na nagpapaalala sa atin na dapat ang batas ay pantay-pantay sa lahat, minority, majority ka man. Ayun, dati po nating alkalde na lolo ng ating kasamahan dito. Ang kanyang pumosong litanya na magpahanggang ngayon ay kinikilala, the law applies to all, otherwise, none at all. Kaya po, pagpasensyaan po ninyo kung medyo nagiging makulit po ang inyong lingkod. Pero hindi po kakulitan ito. Ito po'y mga valid, legal na katanungan na akin lang pong ine-exercise bilang parehas po ng bawat isa dito. Na tayong lahat ay halal, na tayong lahat ay dumaan sa mahirap na halalan. At hindi ko po makakalimutan yung unang talo ko nang tumakbo ko. Kaya po nung ako'y nabigyan ng pagkakataon, talaga namang ninanamnam ko yung pagiging konsihal ko sa pamamagitan po ng pagtatanong ng ganito. Yun lang po ang gusto ko malaman. Ilan po ba ang eksaktong bilang ng mga GO? Ilan ang nakalagay sa ganitong departamento? Ilan ang nakalagay sa ganitong opisina? Para malaman natin kung merong madadagdag o may mababawas pagdating ng panahon. Maraming po salamat.